po mga Bible in the book of Matthew. Amen. Matthew chapter 27, verse 45 to 46. Matthew 27, verse 45 to 46. So sabi po rito, now from the 6th hour, there was darkness over all the land unto the 9th hour. And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? So magandang araw po ulit sa ating lahat. Ano po? So ngayon po ay nasa fourth last saying of Jesus Christ na po tayo. Amen? So, meron na po akong question sa inyo. So lahat po ba sa atin dito ay dumaan na sa edad ng pagiging bata? So, dumaan po tayo sa edad ng pagiging bata. Ano po? So, naranasan na po ba natin yung pakiramdam na parang pinabayaan tayo ng magulang natin o ng guardian natin ng mga bata pa tayo? I believe naranasan po natin yun. Amen? So, dito po mga kapatid, kung pag-aaralan po natin ang ika-4 na salita ni Jesus na Eli, Eli, lama sabachthani. So, praise God po dahil may Bible po tayo. Amen? Amen. So, may lilinawin lang po sa inyo mga kapatid. Philippians chapter 2, verse 5 to 7. Philippians chapter 2, verse 5 to 7. Jesus Christ, He is 100% man. Right. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, Amen. but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Amen? Amen. At isa pa po, Hebrews chapter 1, verse 8. Amen. Nabasa po natin kanina, He is 100% man, at dito naman po ay He is 100% God. Amen. But unto the Son, He saith, Thy throne of God is forever and ever, a scepter of righteousness is the scepter of Thy kingdom. Right. So number 1, the scoffing of the sinners, or the mocking of the sinners. Pangungutya ng makakasalanan. So sa mga previous verses po, dito sa Matthew chapter 27, dyan po natin makikita ang pagpapahirap na ginawa ng mga tao sa Panginoong Hesus. Na siya ay dinuraan, siya ay hinampas sa ulo, sinuotan ng koronang tinik, siya ay minamak, siya ay kinukutya, at marami pa pong iba. At kahit ang mga taong pinakitaan niya, ginawa niya ng mabuti, ay sila pang maghahatid sa Panginoong Hesus para mapako siya sa krus. So alam niyo po mga kapatid, meron silang hindi naiintindihan. Meron silang maling perspective sa ating Panginoong Hesus. Hindi nila alam ang purpose ng ating Panginoon. First, second, third saying ay narinig at naunawaan po natin. Amen? Ngayon po mga kapatid, the first saying ay mauunawaan din po natin. Kung bakit niya nga ba sinabi ang salitang ito? Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why hast thou forsaken me? From the word forsaken, hindi po ito yung forsaken na hindi po ito yung forsaken na inabandon na siya ng Diyos. Ito ay fulfilled prophecy na makikita po natin in Psalm 22. Buksan po natin ang ating mga Bible in Psalm 22. Psalm 22 verse 1, sabi po rito, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from me, so far from helping me, and from the words of my roaring? Mga kapatid, this is not the abandonment of the Father. This is a fulfilled prophecy, pagpapakita na siya talaga ang Messiah. Siya ang tagapagligtas na kahit ang mga taong ginawa niya ng mabuti, pinakitaan niya ng magandang gawa, still sila pa rin yung nagmak sa Panginoon, sila pa rin yung hindi naniwala kay Jesus na siya ang tagapagligtas. Luke 22 verse 70 to 71. Hindi nila pinaniwalaan ng Panginoon si Jesus ang tagapagligtas. Luke 22 verse 70 to 71. Then said they all,
Art thou then the Son of God? And he said unto them, Ye say that I am. And they said, What we need any further witness? For we ourselves have heard of his own mouth, the scoffing of the sinner. Alam niyo po kung ano po yung magandang abandonment na ginawa ng ating Panginoong Yesus? So, because we are sinners, gaya po ng inawit ko kanina, ano po, He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. Number 2 po mga kapatid, the sincerity of the Savior. The sincerity of the Savior. Kahit na hinang-hina na ang Panginoon dahil sa sakit na kanyang dinanas, sa hirap na kanyang pinagdaanan, but still, ibinuhos niya pa rin ang kanyang lakas, buong lakas. He cried with a loud voice saying, my God, why hast thou forsaken me? It is not a cry of resentment, but a cry of sincerity in fulfilling the prophecy. Nabasa nga po natin ito kanina in Psalm 22. So mga batid, bumaba ang Panginoong Jesus dito sa lupa at nagkatawang tao para iligtas tayo. Luke 19:10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Mga batid, noong hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, we are lost in sin. Hindi natin hinahanap ang Panginoon, bagkos ang Panginoon po ang siyang humanap sa atin. Amen? Right. Makikita po natin dito, Matthew 18, verse 12, the parable of the lost sheep. He left the 99 for you and for me. Iniwan niya ang lahat, kahit ang kanyang trono ay iniwan niya upang hindi tayo mapahamak at para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. The sincerity of the Savior. Number 3 po sa ating Pangulo. The saving sacrifice of the Savior. Amen. The saving sacrifice of the Savior. Sino po dito ang ligtas na? O sino po rito ang nakakatiyak na siya po ay kapag namatay ay makasama niya po ang Panginoon sa langit na bayan? Amen. Because of the sacrifices of the Lord, He saved us. Amen. Lahat ng sakit, lahat ng pahirap, lahat ng dinanas ng Panginoon, He endured even the agony of the cross for us to have eternal life. So, pinaliwanag po ni Brother Carlos kanina na yung hirap na dinanas ng ating Panginoon, yung stripe sa kanyang katawan, nung napako siya sa krus, yung krus, hindi po siya yung soft na krus. Ano po? Pinaliwanag kanina, yung krus na yun ay rough. Ano po? Nung napako yung Panginoon, wala siyang pakungan. Walang pakungan yung kanyang paha. Right. So, the saving sacrifice of the Savior. Ayun lang.